Hello guys! Welcome back po ulit sa ating YouTube channel. Panibagong araw na naman dito sa ating tindahan. At eto nga, dumating na naman yung order ko dito lang sa malapit na wholesaler at galing kay Tindahang Tapat. Ang total nga ng binayaran ko dito ay nasa 3,175. Nagpa-deliver nga din pala ako ng 1 kilong harina, 1 taling mantika at 3 tray na egg. Yung egg nga pala ay na-display ko na sa aking tindahan. Thank you Lord sa mga blessing na ito. At yan nga, niready ko na rin yung mga galon ng tubig at kinabukasan nga ay kukunin yan dito. Ganyan nga pala yung gawa ko. Gabi pa lang nire-ready ko na talaga yung mga galon. So ayan nga yung natitirang isa, kailangan na talagang umorder. Kinabukasan naman ay dumating nga ulit yung order ko na galing kay grocery at kay Tindahang Tapat. So ayan nga yung total 2,277 ang galing kay Tindahang Tapat. At ang total nga ng galing kay grocery ay nasa 1,200. At yan nga lamang lahat yung aking mga na-order. Thank you po Lord sa mga blessing na ito. At yan nga, na-deliver na din yung tubig na mga order ko at yan, nakapatas na ng ayos. At syempre, magdi-display tayo ngayon. Pero bago yon may dumaan nga palang ahente dito sa aking tindahan. At kahit nga paloob itong ating tindahan ay nakakapasok na rin yung mga ahente. Inaalok nga pala ako niyang creamline ice cream. Kaya lang sabi ko, pag-iisipan ko muna. At yan nga, iniwan na lamang niya ang kanyang cellphone number at kontakin ko na lamang daw siya dyan kapag nakapag-desisyon na ako kung kukuha ba ako. Sino ba sa inyo mga beshi ko yung may mga ganyan na sa tindahan? Gusto ko nga din sana magkaroon ng tindang ice cream. O ay siya mga beshi ko, magdi-display naman tayo ngayon. At ayan nga, pinagbubuksan ko na lahat yung mga box para mabilis lamang ma-display. Alam nyo ba mga beshi ko, may naisip na naman ako. At ayan nga, hindi na naman mapakali. At yung mga nakasabit-sabit na yan ay pinag-aalis ko. Para nga wala nang sagabal dito sa harap ng tindahan ko. Minsan kasi nasasagi-sagi ko yan. Kaya naman, nakaisip na naman ang paraan ng inyong beshi. At yan nga, dyan ko siya ilalagay sa likod para nga wala nang sagabal dito sa harap ng tindahan. Isa pa nga ding dahilan kaya ko ililipat yan kasi kapag bit-bit ko ang aking anak sa tindahan ay talaga namang hinihigit yan. Kaya para wala siyang mahigit ay talagang kailangan nating ilipat yan mga beshi. Syempre, kapag nga walang mga sabit-sabit na ganyan ay maaliwalas tignan ng ating tindahan. At ayan na nga, itatali na natin sa likod. At alam nyo ba, straw lang yung ginamit kong panali dyan. Bababa pa nga ang unang pagkakatali ng inyong beshi, kaya naman inulit na naman. Kailangan kasi mataas-taas ng konti para naman magandang tignan. Yung saktong ang taas at hindi naman mahirapang abutin. Dalawa nga pala yung ililipat kong basket na yan. Yung basket na nga palang yan ay galing kay Tindahang Tapat. Regalo nga pala nila yan nung last Christmas. At yan nga pala ay 6 na piraso pero binigay ko sa kapatid ko yung iba at 2 lang yung tinira ko sa akin. Nga ako may naisipang gawin sa tindahan ko ay talagang gusto kong gawin at hindi ako mapigilan. Ganyan talaga tayong may mga sari-sari store basta sa ikagaganda ng ating tindahan ay go lang. Kapag nga naitali ko yan mga beshi ko ay mag-display naman tayo. Habang nagdi-display nga ako dyan, tinitignan ko na ulit kung ano yung mga kukunti ng paninda. Mas madali kasing malaman yung mga kulang na paninda kapag nagdi-display tayo kasi kitang-kita natin kung ano yung mga kulang. Bago ko kasi orderin ng isang paninda kapag 2 to 3 pieces na lamang, pero kapag marami pa hindi ko pa talaga ino-order. Gusto ko talaga mga bago yung mga aking mga paninda, lalo na sa mga chicherya at mga candies, kaya hindi ko talaga dinadamihan. Tama na yung paisa-isa lamang. Alam nyo na, madali lamang naman ako maka-order kasi sa online lamang naman ako umu-order at dinideliver nila dito sa akin tindahan. At ngayon nga, bisi-bisihan ang inyong beshi. Sa pagdi-display nga pala, kahit shampoo pa yan, basta yung natira sa akin tindahan, yun yung una kong binebenta. At yung bagong bili ko ay pinapailalim ko munang i-display. Halos sa lahat ng paninda, ganun nga pala yung gawa ko para maiwasan natin na magkaroon tayo ng expired na paninda. At effective naman, mga beshi ko. At yan nga, habang nagdi-display, nagugupit-gupit na rin ako ng mga paninda. Maganda pala kapag may ganyan ng mga gupit-gupit sa ating tindahan kasi mapapadali talaga yung ating pagtitinda. Lalo na kung nagmamadali talaga yung ating mga customer ay hindi talaga sila maiinip kasi abot na lang natin. Tsaka matutuwa talaga sila at babalik pa sa tindahan natin. At yung may mga gupit-gupit na ganyan para sa ating may mga tindahan ay mapapadali din yung ating mga gawain. Halos lahat nga ng mga paninda ko ay may gupit-gupit na ako. Maganda talaga na may mga gupit-gupit na kasi minsan nawawala pa yung gunting. Relate talaga ako dyan sa nawawalang gunting. Yun bang magtitinda na tayo tapos hahanapin pa natin yung gunting? Kaya habang andyan pa yung gunting mga beshi ko, maggupit-gupit na tayo. Tapos ang isa pa, kailangan yung mga display natin talagang nakikita nila. Lalo na yung mga hindi fast moving na paninda, kailangan talaga nasa harap ng tindahan natin para sa ganun makita talaga ng ating mga customer. Isang way talaga yon para makabenta rin tayo. Alam nyo ba, sa dati kong tindahan, hirap na hirap akong mag-display. Yung kahit gusto kong i-display yung mga paninda ko, hindi ko magawa. Kasi nga maraming bubuwit na nanalalakay tuwing gabi, kaya naman hindi ko dinidisplay lahat yung mga paninda ko at ilan-ilan lang yung mga nilalagay kong mga chicherya. Tapos yung mga na-display ko pang chicherya tuwing gabi, tinatabi ko pa yon kasi kapag hindi ko na itabi ay talagang ubos. Binubutas-butasan talaga nila, kaya talagang kailangan talagang itabi tuwing gabi. Kahit yung mga Lucky Me ko nakalagay sa box at talagang wala silang patawad. Tinangalamang ngayon dito sa tindahan ko, kahit mayroong bubuwit ay hindi naman sila nagtatagal. Hindi tulad dun sa dati kong tindahan, talagang araw-araw meron. Nakaka-stress naman eh. O siya mga beshi ko, basta pag nagdi-display tayo, mag first and first out tayo. Kasi kung may expirean
tayo ng mga paninda. At ugaliin talaga natin na lagi tayo mag-check ng ating mga paninda. Para din yun sa ikauunlad ng ating mga tindahan. Alam nyo ba, basta nasa tamang pagmamanage lang ang ating mga tindahan, ay lalago din. Basta wag lang tayong tatamarin. Samahan lang lagi natin ang sipag at tiyaga at magpasalamat tayo kay Lord. At yan na nga yung mga dinidisplay ko, yung mga Milo at Energy. Naubusan na nga ako dyan ng mga nakadisplay, pero mayroon pa naman ako ng mga gupit-gupit na. At dito naman tayo mag-display sa mga kape. Yan nga lang ang mga tinda kong kape. Kopi ko, Great Taste White at Nescafe. O siya mga beshi ko, hanggang dito na lang yung vlog natin. Sana makatulong ito sa mga gustong mag-sari-sari store at doon sa mga baguhan na may sari-sari store. Hanggang dito na lang po yung vlog ko. Kung nagustuhan nyo po, please like, subscribe to my YouTube channel and pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos na aking i-upload. Thank you very much po. Happy selling mga kasari. Bye-bye. God bless.